Mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, January 4, 2026, aalamin po natin kung merong banta ng posibleng bagyong mabubuo ngayong January, unang buwan po ng 2026. At ngayong araw din po aalamin natin ang iba't ibang weather system na posibleng magpaulan sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Aalamin natin yan pero bago tayo magsimula, hihiling lamang po ako ng pabor na i-like at i-share nyo po ang ating update sa ating mga kababayan. Malaking bagay na po yun para sa amin. Maraming salamat po. Kamusta po? Magandang araw po sa inyo. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyo pong weather forecaster ngayong araw po ng linggo. Ngayon, titignan po natin yung banta ng posibleng sama ng panahon na mabubuo doon po sa nakikita nating tropical cyclone threat potential. Tinalakay natin kahapon at meron po tayong nakikitang banta po ng mga posibleng sama ng panahon na mabubuo sa second week po ng January. So sa tinatawag po natin, dito muna tayo magsimula. No? By the way, ako po muna si Kuya Francis sa mga hindi pa po nakakakilala. Kamusta po and Happy New Year po sa inyo. So tara, tuloy-tuloy po tayo. Sa tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential, meron po tayong nakikita dito nga po sa ating tinatawag na pinakamapa or sa week 2 po ng January, pagitan po ng January 9 hanggang January 15. So bandang kanlurang bahagi malapit po dyan sa Palawan area, may nakikita po tayong sama ng panahon o tinatawag din natin na low pressure area. Pero ito po, take note po natin, nasa low chance na category para maging isang tropical depression. Pero hindi kasi natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon ng pagbabago. Bakit? Dahil meron tayong iba't ibang weather system na nakakaapekto at nagpapaulan po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So may mga chance na ito pong nakikita natin sa ating tropical cyclone threat potential na low pressure area sa pagitan po ng January 9 hanggang January 15, 2026. Diyan po yan posibleng mabuo na ito ay maging isang tropical depression or mahinang bagyo. So tinitignan natin yan mga kaibigan, pero asahan po natin kung ito ay maging isang mahinang bagyo, hindi po ito lalakas sa typhoon o super typhoon category. Kasi marami nagtatanong sa atin at nagsasabi kung meron bang mga malalakas na bagyo ngayong January o unang buwan po ng 2026. Actually, dahil po nasa amihan season tayo, madalang po yung merong mga malalakas po na mga bagyo. Kung merong mga bagyo, usually mga tropical depression category, yung mahihina lamang. At ngayon, ang mas nararamdaman at mas nararanasan natin ay ito pong malakas na ihip or bugso po ng hangin dulot po ng high pressure sa may bandang hilaga at dulot din po ng amihan o northeast monsoon. So ngayon, silipin natin yung ating pinaka-live na mapa o yung live weather radar natin at ipapakita ko sa inyo mabuti yung nangyayari ngayon sa lagay ng ating panahon para makita nyo rin na talagang wala naman tayong bagyong minomonitor pa ngayon sa mga susunod na mga araw. Kung makikita nyo po sa ating mapa, clear tayo ngayon sa anumang LPA o mga bagyo. Wala tayong nakikita. At within the next 5 to 7 days, wala tayong nakikitang bagyong paparating, no? I-take note po natin yan. Pero yung sinasabi ko na low pressure area, posible yon bandang January 9 hanggang January 15. So yun po yung pagitan na yan, dyan po sa may bandang kanluran o malapit po sa Palawan area. So ngayon po, ang tatlong weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy pong nararamdaman sa ngayon. So ano-ano ba yon? So eto po, unang-una, sa tinatawag po natin na forecast weather condition natin, ito po, makinig po kayo para yung mga kababayan natin na nakikinig po sa atin na always po tuwing umaga at humihingi ako ng pasensya nung mga nakaraan po wala tayong update. Holidays po kasi yon, medyo busy tayo at hindi muna tayo nag-upload ng mga ganap sa mga bagyo kasi wala naman, maganda yung panahon natin ngayon. So ito po, forecast weather condition natin. Sa area po ng Cordillera Administrative Region, kasama po ang Cagayan Valley, ang Aurora Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte ay patuloy pong makakaranas ngayong araw po ng linggo, lalo na po sa bandang hapon ng cloudy skies with light rains or mahinang mga pag-uulan
dulot po ng amihan o northeast monsoon. Kung napapansin nyo po yung hangin na ito, ang amihan natin ngayon ay sinasabayan po ng high pressure o malakas na ihip ng hangin pababa dyan sa po nanggagaling sa may hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya kung napapansin nyo, lalo na kahapon, ang lakas po ng ihip ng hangin, no? Talagang parang akala natin may bagyo, pero wala. Yun po ay dahil sa high pressure ng hangin na sumasabay po sa ihip ng ito nga pong amihan, no? Sumasabay sa amihan. So, yung mga lugar na binanggit ko, ulitin ko sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro at Camarines Norte, may mga possible impact pa rin yan ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area, lalo na po sa hapon kapag nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. So dapat alerto pa rin tayo sa mga possible po na pwedeng mangyari dahil kahit sabihin natin na amihan, nagpapaulan pa rin yan. Dito naman po tayo sa Western Visayas, nalalabing bahagi po ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, kasama po ang Romblon. Ang weather condition po sa mga lugar na binanggit ko na yan ay cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Ito po yung kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. So dahil naman po yan sa tinatawag natin na shear line. So dito po yan banda. Kung napapansin nyo, ang shear line ay nabubuo dahil po sa salubungan ng malamig at ng mainit na hangin. Yung malamig na hangin, yan po yung northeast monsoon or hanging amihan. At yung mainit naman or maalinsangan ay eto pong easterlies. Yung mga lugar na yan na binanggit ko sa Western Visayas, the rest ng Bicol Region, Northern Samar, Eastern Samar, Biliran at Romblon, may mga tsansa pa rin na impact nito na pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. So hindi tayo pwedeng maging kampante kapag meron tayong iba't ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Bagamat wala naman tayong bagyo, yan naman yung nagpapaulan, no? O nagbibigay ng sama ng panahon sa ating bansa. So dito naman tayo sa may bandang area po ng Mindanao, sa may bandang Palawan, the rest po ng Visayas ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po sa easterlies. Ito po yung ihip ng hangin ng easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kung napapansin nyo, halos sumasabay din yung high pressure na nanggagaling sa taas dito sa direction po ng easterlies o yung maalinsangang na hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Though hindi naman siya sobrang lakas, pero may impact yan dahil dyan po nabubuo ang shear line. At nakita nyo mga kaibigan, lagi ko sinasabi sa hapon at minsan sa gabi, yung mga pag-uulan na dulot po ng apektadong lugar ng easterlies. So dito naman tayo, marami kasi nag-aabang, no? Dito po sa may area ng Metro Manila, Occidental Mindoro, the rest po ng Central Luzon, at the rest po ng Calabarzon ay patuloy po makakaranas din ng maulap na kalangitan cloudy skies with light rains or mahinang pag-ulan. Dulot po yan ng tinatawag natin na hanging amihan o northeast monsoon. Ang amihan naman kasi usually talagang light rains lang yan. Mahinang pag-ulan lang o mga hamog-hamog o ambon-ambon lang ang naidudulot na ulan na yan. Malalamig din yung mga hangin na sumasabay po sa ulan po dulot ng northeast monsoon. Kaya lang naman lumalakas yan dahil po nasasabayan ng iba't ibang weather system. Ano ba yon? Etong shear line, pag sumabay sa northeast monsoon, halos dumodobling epekto ng northeast monsoon or hanging amihan. Yung malamig na ulan na may kasamang hangin din. So dito naman po sa Ilocos region, same scenario din. Ganun din weather condition, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. Ngayon, i-explain ko po sa inyo mabuti dahil nga nasa amihan season pa rin tayo at marami nagtatanong sa atin at sinasabi nila, Kuya Francis, bakit lagi na lang bang may bagyo? Nasa ano na tayo, January na tayo, tapos na nga daw yung mga pag-uulan nitong December, no? Actually, hindi pa actually tapos, no? Meron pa rin mga mahihinang banta ng sama ng panahon tayong nakikita na posibleng mabuo na nanggagaling po dito o manggagaling dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, especially dito po sa may bandang Palawan area.
Kung nakikita nyo po yung high pressure o yung pressure ng hangin na yan, yung medyo may circulation o cloud cluster na yan, yan yung sinasabi natin doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Pero pag sinabi naman natin na tropical cyclone threat potential, tulad ng aking thumbnail na ginamit, no, typhoon threat, ibig sabihin bantaan ng bagyo na posibleng mabuo. Kaya nga po inaalam natin eh. So ito po sinasabi ko, second week po, no? First week o second week po ng January. Simula January 9 hanggang January 15, dito posibleng may mabuo po na low pressure area na low chance sa category na maging isang ganap na bagyo. Pero lagi ko sinasabi, ito po yung lagi kong mga pinapaalala sa inyo, meron man tayong makitang mahinang bagyo o tropical depression, kailangan pa rin natin yung paghandaan. At kung sakasakali namang mabuo yan, bilang isang mahinang bagyo, manggagaling yung direksyon yan dito po sa Palawan area, papunta po dito sa kanlurang bahagi po ng Visayas. So bali tutumbukin niya yung mga lugar po na naaapektuhan ng easterlies at ng shear line. So i-take note natin yung mga possibilities na pwedeng mangyari. Pero lagi ko sinasabi sa inyo na kapag nawala na ang epekto ng easterlies, hindi magiging malakas yung epekto ng sama ng panahon na yan kung sakali pong mabuo. Kaya nga po mas maganda na halos sa araw-araw dapat po nakamonitor kayo sa ating update. Ako po kasi, ang ginagawa ko dito as actual po na pagre-report at ine-explain ko po one by one yung mga lugar po na posibleng nitong maapektuhan. Bagamat ito nasa tropical cyclone threat potential natin, may mga posibilidad na ito magbago, posibleng mawala, posibleng ding mabuo o tuluyang mabuo. Kaya minomonitor natin. Pero sinasabi ko sa inyo na mas maaga para din mapaghandaan ng ating mga kababayan. Pero ngayon, ang pinaka main weather system na nakakaapekto sa atin ay yung tatlong weather system. Ito pong shear line, northeast monsoon, at ito pong easterlies. Bagyo, low pressure area, wala naman tayong nakikita na nakakaapekto dahil wala naman tayong bagyo sa ngayon. Marami din nagtatanong sa atin, Kuya Francis, no? Kapag amihan season ba, bihira ba yung mga bagyo? Yes, bihira po yung mga bagyo at pinaghahandaan natin kapag natapos na yung amihan at pumasok naman ang habagat season. Pag habagat season tayo, dyan, more on mas marami po yung mga low pressure area or mga bagyo and usually nanggagaling yan sa may bandang silangan po ng ating bansa. At madalas, ito po nangyayari, for example, meron tayong nakitang low pressure area, mabilis na na-develop yan bilang isang tropical depression or mahinang bagyo dahil ang habagat ay mainit na hangin ang idinudulot, no? At ito po mga kaibigan, sinasabi ko sa inyo, may bagyo man or wala tayong minomonitor, kinakailangan pa rin natin maging alerto at maging handa. Lagi kong sinasabi, sa mga solid po na subscriber ko, mga followers natin dyan, mga viewers natin, yung mga senior po natin, kamusta po kayo dyan? Yung mga OFW, kamusta na po? Na-miss ko po kayo, pasensya na po at hindi tayo nakapag-update ng mga nakaraan. Yung mga solid po na nagko-comment kung taga-asaan sila, kung anong lagay ng panahon nila, kamusta po kayo dyan? And hopefully, ngayon meron tayong New Year's resolution, no? Maraming talagang putok-batok o napakarami ng nakain nung January 1. And ngayon, dapat more on mag-exercise tayo. Pero lagi ko sinasabi, lagi kayo magdala ng payong, jacket, kapote, palaban sa mga biglaang mga pag-uulan. So yung pangalawang lagi kong sinasabi at pinapaalala sa inyo mga kaibigan, importante na ngayon po, no, kahit wala tayong bagyo, panatilihin nating malinis po ang ating kapaligiran. Nitong mga nakaraan lamang, lalo na noong January 1, January 2, merong mga naitala po sa ating update na nakaranas po ng mga pag-uulan. Lalo na po dito sa may eastern na Visayas, ilang bahagi po ng Luzon, dulot po ng easterlies at ng shear line. So ang nangyari, biglang bugso ng malalakas sa pag-uulan, bumaha. Dahil po sa napakaraming mga basura nung New Year po, nagkalat po yan. Kaya sinasabi ko nga, hindi man magkusa yung ibang mga kababayan natin, tayo kung nakita natin maraming basura, magkusa na po tayong maglinis. Kasi tayo din naman may perwisyo niyan. Kapag bumalayan sa mga kanal at nagkaroon ng mga bugso ng mga pag-uulan dulot po ng iba't ibang weather system, magkakaroon po talaga ng mga pagbabaha. At ito, yung pangatlong paalala na lagi ko pong sinasabi sa inyo, meron pa rin ba tayong naka-ready na mga go bags, no? Yung sinasabi ko sa inyo, yung iba tinatago na or nawawala kasi nga wala naman daw bagyo, wala naman dapat
paghandaan. Yun ang sinasabi ng iba, pero mali ho yun, no? Lain ko sinasabi, hindi lang kasi bagyo ang ating binabantayan at minomonitor. Patuloy tayo nagmamonitor kung may mga possible na lindol, no, mga sunog, no? Yung mga go bags natin, pwede yan. Right away, no? Pwede tayong umalis kagad, dadalhin natin yan. At eto, yung mga bahay natin, i-safety natin ba? O no, yung mga bubong, yung mga dingding, kung matibay ba, alam nyo, wag na nating hintayin na magkaroon pa ng mga pag-uulan, no, sa mga susunod na mga buwan. Ngayon kasi talagang may enjoy natin yung mas magagandang panahon na walang bagyo. Pero hindi ko sinasabi pag walang bagyo, wala nang pag-uulan. Meron pa rin, no, dahil sa iba't ibang weather system. Sa susunod po na ilang mga araw o ilang mga linggo simula ho ngayon, mas malalamig po na hangin at mas malalakas na hangin ang ating mararanasan, lalo na po dito sa may bandang hilaga po ng Luzon, dito sa may bandang silangang bahagi po ng Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, dahil po sa amihan o northeast monsoon na siyang pinapalakas ngayon ng high pressure na hangin na nanggagaling sa taas. Nakikita nyo yung hangin po na yan, yan yung tumutulak po sa amihan para mas maramdaman at mas maranasan natin. Ipagpasalamat na lamang natin na kahit meron po tayong shear line at easterlies, ay hindi natin ganoon nararamdaman yung mga pag-uulan nila. Though meron mga pag-uulan pero moderate lamang at hindi naman heavy rains. Pero laging ko sinasabi, pag meron tayong banta ng mga heavy rainfall warning, kinakailangan alerto at malaman din natin yung mga lugar na apektado. Sa ngayon po, wala naman tayong nakataas na mga gale warning dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero lagi ko sinasabi, maging alerto pa rin. Kahit wala tayong nakataas na gale warning o banta po ng mga heavy rainfall warning, may mga posibilidad na magbago yan. Yung mga biglaang thunderstorms, lalo na po sa hapon, na dudulot ng mga pag-ulan, lalo na po sa Luzon, yan kasi, no? Yung Luzon kasi yung pinaka mas naapektuhan ngayon ng amihan, kasama ng malakas na high pressure ng hangin. So ang Mindanao, hindi naman masyado, kung makikita nyo, most of the time, etong easterly, so nakaka-apekto dyan. So, ang area ng Mindanao ay medyo mas makakaranas ng maalinsangan o mas mainit po na panahon. Kung ikukumpara natin dito sa Luzon at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. So, dapat maging alerto pa rin tayo. Ito pa yung sinasabi ko. Yung mga nakatira po malapit po sa mga paanan ng bundok, malapit po sa mga ilog. Sa ngayon, masasabi ko na kinakailangan pa rin natin maging alerto. Kinakailangan nyo pa rin pong maging alerto. Kahit wala tayong banta ng mga bagyo o low pressure area, meron tayong 3 weather system na posibleng magpaulan. So binanggit ko yung mga lugar kanina, pwede nyo balikan sa unahan ng ating video para makita po ninyo yung mga apektado ng shear line at nito nga pong easterlies. May nagtanong sa atin, Kuya Francis, gaano ba kadalas ang pagpapaulan ng shear line at ng easterlies? Ito po, explain ko sa inyo ng mabilisan. Unahin na muna natin ang easterlies. Ang easterlies po kasi ito yung maalinsang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. And most of the time, hindi ito nagdudulot ng mga biglaang mga malalakas o laging pag-uulan. Ang nangyayari po dito, kapag meron tayong easterlies, sa hapon at badang gabi lang yung nagiging epekto niyan dahil sa mainit na hangin, nag-evaporate po yung tubig o yung lupa na sa mga lugar na apektado niya, doon po yan nabubuo yung mga pag-ulan at yun yung tinatawag din natin ng mga local thunderstorms. So clear po tayo dyan. Samantalang ang shear line naman, eto po yung most of the time mas madalas nagpapaulan. Bakit? Dahil yan sa impact o reaction ng salubungan ng malamig at mainit na hangin. Ang shear line, no, pagka nagkaroon po ng salubungan ng northeast monsoon amihan at ng easterlies, nagkakaroon niya ng reaction, no, yung parang nagkakaroon ng pag-uulan. Pero tulad ng aking sinasabi, kapag humihina ang isa dyan, northeast monsoon o easterlies, nalilimitahan yung mga ulan na naidudulot po ng shear line. So ngayon, nakita naman natin, hindi umulan, lalo na po kahapon. Pero may mga possible pa rin na pwedeng mangyari na magkaroon ng mga biglaang pag-uulan. Dahil po, dito sa tinatawag natin na shear line. Mag-ingat pa rin ha. Ito pa, yung isang paalala na lagi ko pong sinasabi. I-safety natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga document, mga papeles. Ngayon, yung iba ay nag-aasikaso ng mga papel.
nagpupunta sa mga kanya-kanyang mga lugar, no, mga IDs, birth certificate, marriage contract, yung mga nasalanta ng mga nakarang bagyo, lalo na po dito sa Eastern Visayas at ilang bahagi ng Luzon kasama sa Mindanao. Kaya ngayon matuto tayo na ilagay, i-separate sa isang maganda at maayos na gamit o lagayan na hindi po basta-basta nababasa. So kahit sabihin natin walang bagyo, uulan at uulan pa rin. No, dahil po yan sa iba't ibang weather system at sa climate change na nangyayari po sa ating bansa. Kaya nga kahit nasa tag-init na tayo, minsan may mga pag-uulan pa rin pong nararanasan. Yung iba nagtataka eh. Akala nila pagpasok ng January, tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Ipagpasalamat natin sa Diyos na maganda yung panahon natin ng Pasko at yung pagsalubong po ng New Year. Kaya naman pagpasok pa rin ng hapon o kinabukasan ng January 1 ay nakaranas na tayo ng pag-ulan dahil sa iba't ibang weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Ito po meron tayong summarize. Sa summarize ko, ulitin ko sa mga nakaabot po nito. Nako, salamat po dahil tinatapos nyo po talaga yung video. Unang-una, wala tayong bagyong minomonitor. So kung may nakikita kayong mga update na merong mga malalakas na bagyo, dalawang bagyo, bagyong tatama dito, hindi po yun totoo. Kaya nga pong ginagawa natin sa thumbnail natin, typhoon threat o banta ng bagyo. So banta. So hindi ko sinasabing may bagyo po. No? Clear po tayo dyan mga kababayan. Kung may hindi ako nasasabing maayos, pasensya na ho kayo. Babawiin natin yan sa next update natin. So, easterlies, northeast monsoon at shearline, yung pangunahing weather system na nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. At hindi po dahil sa bagyo. Pero yung sinasabi ko, sa tropical cyclone threat potential natin sa second week ng January, ay may posibleng low pressure area na mabuo malapit po sa Palawan area. Yun po ang ating paghahandaan at i-monitor po ng patuloy. No? Dapat maging alert at maging handa tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So mga kaibigan, mga kababayan, Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Happy Sunday, mag-ingat yung mga aalis, yung mga anak natin, family day ngayon, magdala po kayo ng payong, jacket, kapote, panlaban po yan sa mga biglang bugso ng mga pag-ulan, lalo na yung mga motorista natin, yung mga nag-drive po sa malalayo, mag-ingat po kayo. Yan lamang pong update natin sa ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.